Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinugli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est
ng ibig sabihin natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon ng kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Gayon ay natatag na ang kaharian ng Diyos o Kingdom of God, na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunan na consumatum est, na ito po ay ang kaharian ng Diyos upang maghayag ng pawang katotohanan, sapagkat ang katotohanan po ay siyang magpapalaya ng mga tao. Bago po ang lahat, ako po ay humihingi ng respeto at paggalang sa ating walang katapusang founding chairman o founder sa Kingdom of God, na siya po ang nagtatag ng kaharian ng Diyos ayon po sa Daniel 2:44. Siya po ay isinilang doon sa Minaog, Dipolog City noong March 8, 1931. Walang iba po si mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza. Isang mapagpalang umaga po, mahal na hari, dyan sa New Jerusalem, Shrine City, sa Rizal Park, dyan po sa Barangay Talisay o Purok, New Jerusalem, Dapitan City. Sa mga nanay nga nandyan sa temple, magandang umaga po sa inyo, mga mahal na reyna. At ganun din sa 12 ka mga anak ni mahal na hari, nga sila po ang mga tunay na mga anak ni mahal na hari sa espiritual na Jacob and material na Jacob. Ang 12 ka mga anak na sila ang mga pundasyon sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas, from Region 1 hanggang Region 12. Kakipat po ang 12 ka mga apostolis ni Malari, na siyang pinagsasaligan din sa bawat region sa buong Pilipinas. Isang mapagpalang umaga po sa atin. Sa Region 1 ay walang iba po ang na-assign doon na Board of Directors sa Kingdom of God ay si Haring Carmelito Inicuela. Sa Region 2, ang ating General Secretary ng Kingdom of God at the same time General Secretary ng dalawang company, the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and
Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Si siya po ay General Secretary natin, si Haring King Edgar P. Ligutom, no? Siya po ang apostolis din ni Mahal na Hari nga na-sign sa Region 2. Sa Region 3, si Haring Heraclio Lagulos. Sa Region 4, ang ating regional coordinator at the same time apostolis ni Malahari, si Haring Saturnino Kilap-Kilap. Nandyan siya na-assign sa Region 4, buong Calabarzon. Sa Region 5, nandoon na-assign si Haring Wilbert Bermog, a big man, no, natin sa 12 Disciples. Nandyan sa Region 5 siya na-assign. Sa Region 6, si Haring Florentino Campilan. Siya po ang ating assigned leader sa Region 6, apostolis ni Malnahari. Sa Region 7, nandito siya ngayon, no, nanonood, ang ating pinakabatang apostolis, very energetic, si Hari Giovanni Sharis Dulugo. Siya po ang na-sign sa Region 7, no? Bago lang po siya nakarating dito sa Mindanao sapagkat full time po siyang nagtrabaho sa kanyang region, no? Region 7. Sa Region 8, nandyan si Haring Juanito Macalisang. Siya po ang ating apostolis na assign sa Region 8. Ang ating anchorman ng DYSS of Radio Cebu, no, mapapakinggan ninyo ng every Sunday sa alas 8 hanggang sa alas 9 ng gabi. Yan po ang very energetic natin na apostolis, assigned leader ni Malari sa Region 8. Sa Region 9 naman, na siya po ang pinagsasaligan ni Malahari sa 4 na probinsya: Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Misamis Occidental. Yan po ang assigned leader na apostolis ni Malahari din. Walang iba, itong inyong lingkod na si Haring Felix Proceso. Nandito po nakatira sa New Jerusalem, Shrine City of the Philippines, Dapitan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa Region 10, ang ating assigned leader, apostolis ni Malahari, si Haring Richard Proceso. Siya po ang assigned leader dyan. Nakabase po siya dyan sa Cagayan de Oro City, no? So, Region 11, si Haring Jesus Jerome Ligutom. Siya po ang assigned leader dyan sa Region 11. And sa Region 12, si Haring Ben or Binancio Kilap-Kilap, no? Siya po ang assigned leader natin at apostolis ni Mahal na Hari na pinagsasaligan sa Region 12. Yan po ang 12 ka mga apostolis na kasama ni Mahal na Hari Philemon Ondo Crayam Bonanza, na sa panahon ni Jesus Christ kasama ang kanyang 12 apostolis na siyang pinagsasaligan at inutusan na ipinangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos
sa lahat ng kinapal noong unang panahon sa Israel. So kung anong nangyari noon ay siyang mangyayari ngayon. So sa panahon ni Mahal na Hari Philemon Ondoc Riambunansa ay mayroon siyang 12 apostolis. Na kung noong unang panahon ay ang 12 apostolis ni Jesus Christ ay hindi nakapaghahari noon, ngunit pinangakuan ang 12 apostolis ni Kristo, pinangakuan ng ating Panginoon nang sabi, sa pagbabagong lahi, kapag ang anak sa tao ay uupo na sa kanyang trono, kayo naman nga nagsisunod sa akin, yung 12 apostolis noon. Sabi ng ating Panginoon, kayo naman nga nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, ay magsisiupo naman kayo sa bawat upuan. No? So, sa panahon ngayon, sa katauhan ni Mahal na Hari Philemon Ondoc Riambunansa, na siya po ang reincarnation sa Diyos Amahan nga nandoon sa katauhan ni Jesus Christ. Kaya siya ay mayroong 12 apostolis. At dito sa kapanahonang ito ay nagkaroon ng katuparan yung nakasulat sa Daniel 2:44 na ang sabi doon, ang Diyos sa langit ay magtatatag o magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba. Kaya nandito na po tayo sa kapanahunan na siyang tinatawag na huling araw, na nandito na po ipinagpatuloy ng 12 ka mga apostolis ni Mahal na Hari ang pagyagyag o pagpangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating chairman president ngayon sa Kingdom of God, na walang iba si Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. Siya ngayon ang chairman president sa The Kingdom of God, at the same time siya ang chairman president sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, na ito po ang company na naghahanap ng 35 million beneficiary sa Deuterium Project sa Pilipinas. No? So, kakibat ang chairman president din ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, King Adolfo Vidad Riambunansa, na siya din ngayon ang chairman president ng PDDMC. No? Yan po mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga assigned leaders, Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa bawat probinsya sa buong Pilipinas, na bilang mga leaders sa The Kingdom of God, sa Divine Government of God, bilang mga hari at reyna. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ganun din sa mga municipal leader nga na-assign sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Na sila ay mga leaders din sa The Kingdom of God, at the same time mga hari at reyna. Yan po ang tawagan sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ang puno ay siyang hari, no? Hari sa mga hari. At ganun din sa mga nailagay natin dyan sa bawat barangay sa buong Pilipinas, partikular na dito sa Region 9, halos lahat ng mga kabarangayan ay naglagay na po tayo ng mga leaders sa Divine Government sa Kingdom of God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, na sila po ay tunay na mga hari at reyna. Kung
lalaki ang isang leader sa isang barangay, siya po ay tatawaging hari. So kung mayroon man siyang asawa, ang kanyang asawa ang kanyang asawa ay tatawagin ding reyna. Bagamat hindi iyon ang leader, sapagkat ang leader doon ay yung lalaki na siyang hari. So kung halimbawa naman ay ang tumatanggap ay babae, no? Siya po ay tumatanggap as a leader sa isang barangay, siya po ay tatawaging queen o reyna. Ang kanyang asawa namang lalaki, bagamat ay hindi yun ang leader, no? Dahil ang leader yung babae, so siya din ay tawaging hari. Ngunit hindi siya ang leader sa isang barangay, kundi yung kanyang asawang babae, no? Babae, yun ang leader. Kaya tatawagin siya ng hari at reyna. Ang kanyang mga anak naman ay bilang mga anak ng hari at reyna na nanungkulan at tumahawak sa isang barangay, ay tatawagin ng prinsipe at prinsesa. Yan po mga kapatid, no? Yan po ang katotohanan, no? Katotohanan. Kaya dito sa kaharian ng Diyos o the kingdom of God as divine government of God, mayroon na pong itinilaga ng mga opisyal from region, provincial, municipal, and barangay. Yan po mga kapatid. Kaya nandito tayo ngayon upang mag-aaral tayo. Pag-aralan natin. Bagamat hindi lang yung nasa pangalan lang leader, no? Leader ka sa isang region, leader ka sa isang probinsya, leader ka sa isang barangay, ngunit hindi mo alam kung ano yung dapat gawin mo bilang leader, no? Kaya sabi nga ni Mahal na Hari Philemon Ondoc Riambonanza, so kailangan mag-aaral, no? Pag-aralan, no? Kaya tayo ay walang humpay, tayong nag-aaral, no? Nagsishare kung ano ba ang katotohanan. Kaya sa pamamagitan nito ay inyo namang mapag-aralan at unti-unting mapag-aralan kung ano man yung dapat na pag-aralan natin. Yan po mga kapatid. So ang ating pag-aralan ngayon, yung kasaysayan ng unang panahon sa Israel. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, kung bakit. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, kung ating aalamin, siya po ang ika-60 kakatawan na siyang pinasukan ng Diyos Amahan. No? Siya po ang ika-60, anim na po na bilang ng laman ng tao na siyang pinasukan ng Espiritu ng Diyos mula kay Adan, no? Mula kay Adan, sapagkat yung Diyos Amahan, ang kalagayan ng Diyos Ama ay Espiritu, walang laman at walang buto, no? Ang Diyos Espiritu ay compose po yan sa 7 Espiritu. Yan po ang tinatawag na 7 Spirit of God. Dahil ang God is composed of 7 Spirit. Yung 7 Espiritu na yan, no, yung 5, yan ang tinatawag na 5 senses of the body. No, yan ang 5 na yan. So napag-aralan natin yan sa, siyempre, yung nag-aaral tayo ng elementary, high school, yan, hanggang college. So mapag-aralan yan na yung 5 senses of the body. Yan po ang 5 espiritu na kakibat sa 7 espiritu ng Diyos. Yung pang-anim po, yan po ang tinatawag na blood, no? Yung dugo. Yung dugo po, yan po ay espiritu. Dahil yung dugo hindi mo makikita sa taong kung buhay.
makikita mo lang yung dugo kapag mayroong sugat, no? Mayroong sugat, makikita mo yung may dugo. Pero kung buhay ang isang tao, no, hindi mo makikita yung dugo. Yan ang pang-anim na espiritu, no? Sa Biblia, yan ay dugo. Ang dugo ay buhay. Sa science, tinatawag na blood is life. No? Ang dugo, yan po ang buhay. Yan ang pang-anim. Ang pang-pito po, yan po ang utak. No? Yung utak ng tao. Yung brain. Yung utak. Kaya, hindi mo makikita yung utak ng isang tao. Yan ang seven spirit of God. Yung God na hindi makikita. No? Yung espiritu ng walang laman at walang buto. No? Yan po ang pasimula ng mundo na wala pang taong nilikha ng Diyos. Yung Diyos, espiritu na walang laman at walang buto, siya po ay naninirahan dyan sa ibabaw ng tubig. Ayon po sa banal na kasulatan. Mula noong nilikha niyang langit at ang lupa, lahat ng narito dito sa lupa. Pagkatapos noon, ang Diyos ay nakatira sa ibabaw ng tubig. No? Hindi po yan sa ibabaw ng dagat, kundi sa ibabaw ng tubig. No? Kasi dalawang klaseng tubig. Tubig sa ibaba at tubig sa itaas. No? Tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Yung tubig sa itaas, yun po ang ulap. No? Yung ulap. Dahil yung ulap, tubig po yan. No? Doon nakatira ang Diyos sa kalagayang espiritu. No? Yan po mga kapatid. Ngayon, nung pumasok siya doon sa katauhan ng kanyang ginawa, no, ng unang tao sa ibabaw ng mundo ay si Adan, no, doon nagkaroon ng material. Doon nagkaroon ng material na kalagayan ang Diyos. Doon na. Kasi yung espiritu na seven spirit, doon na pumasok sa laman ng tao. Doon kay Adan. Ayan. Kaya si Adan po, yan po ang Diyos nung unang panahon. Na yung Diyos Ama, na walang laman at walang buto, ay doon pumasok kang Adan. Kaya si Adan ang kauna-unahang tao na nandito sa lupa. Kaya ipinakilala ko po sa inyo nga si Adan ay tunay na Diyos. Hindi lang po si Jesus Christ ang Diyos, no? Kundi kung titignan mo, ang unang Diyos na nagkatawang tao ay walang iba, si Adan. Yan po mga kapatid, no? Si Adan po ang unang Diyos. Mula kay Adan, namatay si Adan, no? Isinilang naman si Cain at si Abel. Tatlo po yan. Tatlong anak ni Adan at ni Eva. Tatlo po yan. Si Adan, si Cain, si Abel, at saka si Wael. Yan po. Tatlo yung anak ni Adan at ni Eva. Si Cain, si Abel, at saka si Wael. Yan. Kaya, nung pinatay ni Cain si Abel, na si Abel sana ang sumunod na papasukan ng Espiritu ng Diyos, no? Si Abel sana, pinatay sa kanyang kapatid na si Cain. Kaya, ang dahilan noon, dahil sa kanyang kapatid din na pinakamagandang babae sa balat ng lupa, yung si Wael. Kasi gustong-gusto ni Cain na gawing asawa ang kanyang kapatid na si Wael. Ngayon, dahil nagustuhan ng Panginoon
nagustuhan ni Adan nga dapat doon siya mapupunta ni Abel. Kaya sa galit sa kanyang kapatid si Cain, pinatay si Abel. Yan ang dahilan, mga ka-viewers, no? Mga kapatid. Kaya yan ang dahilan na nagalit ang Diyos. Kaya pinalayas si Cain. Sa galit ng Diyos, pinalayas at pinasama niya ang kanyang anak na si Wael. Silang dalawa pinalayas doon sa halamanan ng Garden of Eden. Pinalayas niya doon sa malayo sa hardin, sa halamanan na tinirahan ng Diyos. Pinalayas si Cain kasama ang kanyang kapatid nga si Wael doon sa Nod, no? Malayo sa Garden of Eden, malayo. At doon, kung basahin ninyo ang banal na kasulatan, doon nagpasimula na dumami ang anak ng tao. Doon dumami ang anak ng tao. Doon sa lahi ni Cain. Kasi nagkaanak ng kaanak na yung asawa niya na si Wael. Yan, nagkaanak ng kaanak. So magkapatid yun. Magkapatid. Kaya, kung noong panahon, yun pala ang sistema ng takbo ng buhay, ng istorya ng buong mundo. Nung unang panahon, dumami ang tao sa magkapatid lang. Kaya makikita mo ngayon, sa ngayon, makikita natin kahit mayroon na tayong batas, no? As Christian, pinagbawal, may batas na tayo. So mayroon din talagang lumilitaw. Mayroon talagang lumilitaw na magkapatid. Magkapatid, inasawa ng kapatid. Ayan. So, yan ay pinakita na ang nangyari noon ay siyang mangyayari ngayon. Ang nangyari noon ay siyang mangyayari. Pero sa kapanahonan natin ngayon, as a Christian, bawal yan. Bawal yan. Kasi may batas na tayo. Batas. Pero nung unang panahon, yun talaga ang nangyayari. Kaya dumami yung mga tao nung unang panahon. Yung anak ng tao sa lahi ni Cain at ni Wael. Kaya kung balikan mo yung istorya dito ni Adan at ni Eva, at doon naman isinilang ni Eva ang kawangis ni Adan. No? Sino yung kawangis ni Adan na isinilang? Pang-apat na anak ni Eva at ni Adan. Doon isinilang si Seth. Si Seth. Tapos sumunod si Seth, Enos, Kainan, Mahalaleel. Kaya doon sa lahi ni Seth, no? Dumami ang mga anak ng lahi na tinatawag na mga anak ng Diyos. Ayon sa nakasulat sa banal na aklat. Mga lahi ng mga anak ng Diyos. Sa lahi ni Seth, tinatawag na mga anak ng Diyos. At sa lahi ni Cain, ang tinatawag na mga anak ng tao. Anak ng tao. Kaya dumami ang anak ng tao sa lahi ni Cain, na simulat sa Paul ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At sa lahi ni Seth, dumami ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Dalawang pangkat ang nagsisimula ng mga tao. Umpisa ni Cain at umpisa ni Adan at ni Eva. Hanggat naging dalawang pangkat. Anak sa tao, sa lahi ni Cain at ni Wael, at sa lahi ni Seth na tinatawag na mga anak ng Diyos.
Nung nakita ng mga anak ng Diyos, yung mga anak na lahi ng anak ng tao ni Cain, na magaganda at gwapo, nagsikuha sila ng magiging asawa at magiging bana. Kaya yan ang dahilan na nag-intermarriage ang anak sa Diyos at saka anak ng tao, at dumami ng dumami ang tao nung unang panahon. Baga sa kuryente pa yan, negative and positive. Kapag nagsama yung negative and positive, no, mag-spark yan. Kaya yan ang dahilan na dumami ang tao. Anak ng Diyos at saka anak ng tao, naghahalo na sila. Naghahalo. Kaya mula kay Seth, Enos, Kainan, Malaliil, Harid, Enoch, Matusalam, Lamix, dumami ng dumami ang mga tao at naghalo ang masama at ang mabuti, anak ng Diyos at saka anak ng tao. Kaya yan ang dahilan, mga ka-viewers, mga kapatid, nga nagsisi ang Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. Na yan ang dahilan nga naging masama na ang mga tao. Naging masama na ang mga tao. Kaya ang Diyos na mula kay Adan, Seth, Enos, Kainan, Malaliil, Harid, Enoch, Matusalam, hanggat doon ni Noe. Doon ni Noe ibinigay ang utos ng Diyos na kailangan linisin na ang daigdig. Linisin sa pamamagitan ng baha na tinatawag na lunok. Kaya doon inutusan ng Diyos si Noe nga gumawa ng arka upang ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng tao nga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan ay mapasama sa pagligtas ng Diyos sa pamamagitan ng arka na nilikha ni Noe ayon sa utos ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Tumatakbo ng kapanahunan dahil hindi lang isip kundi hanggang sa pinaka pusod ng isang kasing-kasing ng tao ay nagiging masama ng tao. Hindi na maniniwala ng Diyos. Ayaw nang maniwala ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Kaya yan ang dahilan na 8 lang katao ang naligtas sa panahon ng lunok ni Noe. 8 lang katao. Si Noe, asawa ni Noe, si Sim, si Ham, si Japet, ug 3 ka mga asawa sa mga anak ni Noe. Kaya 8 lang katao ang naligtas sa lunok ni Noe. Lahat ng taong mga matitigas ang ulo, lahat ng taong ayaw maniwala ng Diyos, na akala nila sila na ang Diyos sa sarili nila, nabuhay ba? Patay. Kaya ayon sa kasaysayan, 8 lang katao ang naligtas sa lunok ni Noe. Ngayon, dahil hindi na muling lunupan ng daigdig, sabi ng Diyos, kaya nga, binigyan ng palatandaan ng bahag na hari, yung tinatawag na balangaw, upang hindi na muling lunupan ng daigdig. Hindi na muling bahain ang daigdig. Yan ang pangako ng Diyos.
Ayon sa Ecclesiastes 1:4, ang lupa ay manatili magpakailanman. Kaya, sabi ng Diyos, ang pagbabalik sa anak ng tao ay katulad ng mga araw ni Noe. Kaya kung may mga matitigas ng ulo ngayon, yan ang mga taong bumalik na sila ang dating mga tao nung unang panahon ng mga matigas ang ulo. Ayaw maniwala. Kung may pagliligtas nung unang panahon, na ang niligtas 8 lang katao, sa muling pagbabalik, mayroon bang pagliligtas? Mayroon, mga kapatid. Kaya kung kaligtasan ang hangad natin, pag-aralan natin. Huwag tayong basta pasok ng pasok at tatalon sa tubig. At pag-ahon ay iba na ang pangalan ng iyong paniniwala. Kaya sabi ng Diyos, pag-aralan ninyo at siliksikin ninyo ng maigi ang bawat espiritu kung silabay sa Diyos. Kasi marami ngayong nangangaral sa salita ng Diyos. Marami. Ngunit, doon sa maraming nangangaral, doon mo makikita at makilala ang tunay na kaligtasan. Dahil tayo po ay nagsaliksik. Bawat isa. Kaya mula kay Adan hanggang kang Noe, dahil si Noe ang ikasampung katawan na pinasukan ng Diyos, Espiritu na walang laman at walang buto. Nung si Noe, mayroon siyang 3 anak, no? Si Sim, si Ham, at saka si Japet. Sa 3 anak, dahil si Noe, nung matanda na siya, talagang namatay na siya, kaya yung espiritu na sumasa kanya, na yan ang Diyos Amahan, ay pumasok naman sa kanyang anak. Hindi yung 3 ang pinasukan. Hindi yung 3. Sa 3, isa lang. Isa lang ang pinasukan ng Diyos Espiritu na doon pumasok ni Noe. Doon pumasok naman sa kanyang anak. Doon kay Sem. Ayan. Kay mula kay Sem, Arpaksad, Sala, Ever, Filig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Doon naman ni Abraham ang pangako ng Diyos. No? Na lahat na magsisilabas ni Abraham, lahat ng kanyang anak, lahat ng magsisunod sa kanya, ay magkakaroon ng kasaganahan at magkaroon ng buhay. Doon kay Abraham. Namatay si Abraham. Kaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isaac, doon naman pumasok yung espiritu ng Diyos Amahan na espiritu. Isaac, ni Jacob, Huda, Paris, Esrom, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boos, Ovid, Jesse, David, Solomon, Roboam, Abias, Asa, Usapat, Usiam, Watam, Akas, Isikias, Manasis, Amon, Osias, Ikonya, Silitael, Zorobabel, Aboed. Pagdating ni Aboed, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Elord, Lazar, Matam, Jacob, Joseph. Kato si Joseph na naging amahan ni Jesus Christ. Kaya from Adam to Jesus Christ is ika-60 katawan si Jesus Christ na pinasukan ng Espiritu ng Diyos.
Kaya sa kalagayan ng unang panahon sa Israel, no, sa Israel, ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa-isang anak doon sa Israel. Kasi ang Israel, yan ang magiging, baga nakita na ng Diyos Amahan na ang Israel ay magiging haring bansa sa buong mundo. Baga, siya ang panglimang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. Kasi ang hula o propesya ayon po sa panaginip ni King Nebuchadnezzar na binigyan ni Propeta Daniel ng tamang kahulugan. 5 bansa, no? 5 bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. 5. Ang una noon is Babylonia, Medo-Persia, Grecia, and Rome. 4. So, 4 na bansa na naging kapital na bansa sa buong mundo. So, pagkatapos sa Roma, nung nagkabahagi na ang bansang Roma, in the year 476 AD, no? Nagkabahagi na, baga, ibig sabihin, kanya-kanya ng pamunuan, kanya-kanya ng presidente o kanya-kanya ng hari. So, nung nakita ng Diyos ang bansang Israel na ito na sana ang maging kapital na bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang ipapadala dito sa lupa at doon sa Israel. Kaya, kung nating pag-aralan kung sino yun, bakit lumitaw si Jesus Christ, ano ba si Jesus Christ, sino ba siya, kung pag-aralan natin, siya man lang ang ikasaysinta kakatawan na pinasukan ng Diyos. Dahil sabi ko nga, ang Diyos Ama, Espiritu, walang laman at walang buto. Tinatawag siya sa ibang termino na berbo. Berbo. Baga ang berbo sa salitang Cebuano is pulong. No? Sa Tagalog is salita. Yan. So, berbo. Kung ating babasahin, siya nakasulat sa Juan 1:1. No, para mapag-aralan natin mga kapatid yung buhay ni Jesus Christ, kung bakit siya, sino ba siya, ano bang mayroon sa kanya. Ayon po sa Juan 1:1, ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Nang pasimula, siya ang berbo, no? At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Malinaw mga kapatid na ang Diyos Ama nang pasimula, siya ay salita. Berbo. No? Siya ay berbo. At ang berbo, sabi sa nakasulat sa banal na aklat, ay sumasa Diyos. Sumasa Diyos. Yung berbo baga, salita, ay Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kasi sabi sa banal na kasulatan, at ang berbo ay Diyos. Ibig sabihin ang Diyos, salita ng pasimula. Salita. No? Bagamat ang Diyos, composed of 7 spirit, ang salita, isa. Isa yan na kabahagi sa Espiritu ng Diyos. Salita. Biro mo? 1:1. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Maliwanag po yan mga kapatid. Ngayon, anong nangyari sa berbo? Yung salita na yan ang Diyos. Basahin natin sa Juan 1:14. Ganito po ang nakasulat sa banal na aklat.
nagkatawang tao ang berbo. Anong sabi? Anong sabi yung salita na yan ang berbo, na yan ang Diyos? Anong sabi dito sa Juan 1:14? At nagkatawang tao ang berbo. Nagkatawang tao ang berbo. Kaya, pag maniwala kayo na ang Diyos ay salita, siyang berbo, tinatawag niyo doon sa itaas, sa kalangitan, abay, wala na doon. Kasi sabi na kasulat, at nagkatawang tao ang berbo. Ibig sabihin, wala na doon sa itaas. Nasa upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos